Hindi ka pwede rito. Masyadong mabaho ang suot ninyo para sa mga kliyente namin. Kaya lumayas na kayo bago ko pa ipatawag ang security. Ang bawat salita ni Rico ay parang punyal na humiwa sa katahimikan ng malawak at maranyang lobby. Nakatayo lang si Marco. Hawak ang kamay ng kanyang 6 na taong gulang na anak na si Sofia. Ramdam niya ang paghigpit ng hawak ng bata sa kanyang palad, isang senyales ng takot at kalituhan. Sa harap nila, nakatayo ang isang lalaking suot ang pinakamahal na suit. Ang mukhang dati ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo, ngayon ay nakataas ang kilay at may mapang-aping ngisi. Sa loob ng malaking bulwagang ito na punong-puno ng kristal na chandelier, ang mag-ama ay tila isang mansa sa isang malinis na tela. Ang suot ni Marco ay luma, kupas, at amoy pawis mula sa mahabang paglalakbay. Hindi alam ni Rico na ang lalaking pinagtatabuyan niya ay ang mismong taong nagtayo ng bawat pader at naglagay ng bawat tile sa gusaling ito. Sa kabilang banda, si Sofia ay nakayuko, ang kanyang maliit na sapatos ay punit-punit na sa dulo, dahilan upang pagtinginan sila ng mga eleganteng bisitang dumaraan. Unti-unting nanayo ang lalamunan ni Marco. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon, ay nanginginig sa ilalim ng kanyang mga bulsa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot na pilit niyang kinukulong sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagpalo ng kanyang puso sa kanyang tadyang, isang mabilis at masakit na tibok. Tumingin siya sa paligid. Bawat painting, bawat dekorasyon, ay nagpapaalala sa kanya kay Elena. Dito sila unang nagkita, dito sila nangako ng habambuhay, at dito rin sana niya gustong tuparin ang huling hiling ng kanyang asawa. Ang dalhin ang kanilang anak sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pa, bakit po nila tayo pinalalayas? Sabi niyo po, dito tayo matutulog sa hotel ni Mama? Mahinang bulong ni Sofia. Ang boses ng bata ay punong-puno ng pag-asa na unti-unting nadudurog. Ang tanong na iyon ang nagsilbing huling dagop. Gustong sumigaw ni Marco, gustong sabihin sa buong lobby na siya ang may-ari ng lahat ng ito. Ngunit naisip niya ang kaligtasan ni Sofia. Kung magwawala siya ngayon, lalo lamang silang mapapahamak. Pinilit niyang lunukin ang pait na bumabalot sa kanyang lalamunan. Ang bawat sandali ng pagtayo niya roon ay parang pagdurog sa kanyang pagkatao. Ngunit wala siyang magagawa, kundi ang yumuko at humakbang paatras. Bitbit ang batang, walang kamuwang-muwang sa laro ng mundo. Habang naglalakad sila palabas ng pinto, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot at puno ng pangungutya. Hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong kahihiyan para lamang sa isang pangakong, hanggang sa mga alaala na lamang matatagpuan? Ang lamig ng hangin sa labas ay tila humahampas sa mukha ni Marco, isang malupit na paalala ng kawalan ng tirahan. Ang mga ilaw ng syudad ay kumukutitap, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay kasing dilim ng kanyang kinabukasan. Huminto siya sa isang bench sa parke malapit sa hotel, ang tanging lugar na maaari nilang pahingahan na yung gabi. Inilabas niya ang natitirang piraso ng tinapay mula sa kanyang supot at hinati ito sa 2. Kainin mo na ito, Sofia. Bukas, maghahanap tayo ng mas magandang lugar. Bulong niya. Pilit na nagpapakatatag kahit ang kanyang sikmura ay kumakalam na rin sa gutom. Habang pinapanood niyang kainin ng bata ang tinapay, hindi mapigilan ni Marco ang mapatingin sa direksyon ng hotel. Mula sa malayo, ang gusali ay mukhang isang matayog na kuta ng yaman at kapangyarihan. Sa bawat bintanang nagliliwanag, tila naroon ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang mga araw na si Elena ay tumatawa pa sa lobby. Ang mga araw na ang bawat empleyado ay yumuyuko sa paggalang sa kanyang pagdating. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho na. Parang usok na tinangay ng hanging amihan. Biglang tumunog ang isang lumang radyo mula sa isang tindahan sa malapit. Nagpapatugtog ng isang lumang kundiman
na paborito ni Elena. Ang bawat nota ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Tila, bumalik ang kanyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas. Sa araw ng kanilang kasal, kung saan ipinangako niya kay Elena na ang hotel na ito ay magiging pamana nila para kay Sofia. Ngayon, ang pangakong iyon ay tila isang sumpa na nagbabaon sa kanila sa dusa. Nabalik lamang ang diwa ni Marco nang makaramdam siya ng kalabit sa kanyang braso. Papa, bakit po malungkot ang mukha niyo? Hindi naman po masama ang maging mahirap, di ba? Basta magkasama tayo, okay lang po ako. Ang mga salitang iyon mula sa bata ay nagpabagsak sa mga pader na itinayo ni Marco upang pigilan ang kanyang mga luha. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, ang tanging yaman na natira sa kanya. Sa kabila ng pagod at pangungutya na natanggap nila kanina, ang init ng katawan ni Sofia ang nagpapaalala sa kanya na mayroon pa siyang ipinaglalaban. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi ngayon, hindi kailanman. Habang dahan-dahang nakakatulog si Sofia sa kanyang bisig, isang plano ang unti-unting nabubuo sa isip ni Marco. Hindi siya aalis. Mananatili siya sa paligid. Kung hindi siya makakapasok bilang isang panauhin, papasok siya bilang isang tagapaglingkod. Aalamin niya ang bawat butas sa pamamalakad ni Rico at isa-isa niyang babawiin ang lahat ng kinuha sa kanila. Tumayo si Marco at ipinulupot ang kanyang kupas na jacket sa balikat ni Sofia. Tumingala siya sa malaking building. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa determinasyon. Kung ang landas patungo sa katarungan ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagtitiis, handa siyang maglakad dito ng nakayapak. Ngunit sa bawat hakbang niya, sisiguraduhin niyang ang bawat taong nagtaksil sa kanya ay unti-unting makakaramdam ng takot. Habang nakatingin sa kadiliman, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagmamahal ng isang ama para gapiin ang isang halimaw na nakaupo sa trono ng kasinungalingan? Kinabukasan, sa ilalim ng matalim na sikat ng araw, nagtungo si Marco sa likurang bahagi ng hotel kung saan nakapaskil ang isang maliit na karatula. Naghanap ng maintenance staff. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paghawak ng mga desisyon, ay handa ng humawak ng walis, basahan at mga sirang gamit. Alam niyang ito ang tanging paraan upang makapasok sa loob ng hindi napapansin ng mga nakakataas. Iniwan niya si Sofia sa isang maliit na silid-tulugan na hiniram niya mula sa isang matandang kapitbahay na nakilala niya sa labas ng hotel. Isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena na nagbalasakit sa kanila. Huwag kang lalabas dito, Sofia, hanggat hindi ako bumabalik. Bili ni Marco habang hinahalikan ang nonang bata. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa trabahong gagawin, kundi dahil sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Pagdating sa opisina ng maintenance, agad siyang hinarap ng isang lalaking may makapal na bigote at mukhang pagod sa buhay. Si Mang Berting, ang pinuno ng maintenance, ay hindi nagtanong ng marami. Tiningnan lang niya ang mga magaspang na palad ni Marco at ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangan namin ng tao ngayon din. Kung marunong kang mag-ayos ng mga gripo at ilaw, tanggap ka na. Pero huwag kang magkakamaling lumapit sa mga VIP area, lalo na sa opisina ng management. Ayaw ni Mr. Rico ng mga taong pakialamero. Tumango si Marco. Iyon ang eksaktong nais niyong marinig. Ang maging invisible ay ang kanyang pinakamabisang sandata. Habang naglalakad siya sa loob ng mga pasilyo, bawat hakbang niya ay puno ng nostalgia. Dito sila madalas maglakad ni Elena, humahagikik habang nagpaplano ng mga renovation. Ngayon, ang mga pader ay tila mas malalamig, at ang mga dekorasyong dati ay elegante, ay tila nagtatago ng mga lihim na dumi. Habang naglilinis siya ng isang chandelier sa main lobby, bahagyang sumabit ang kanyang balikat sa isang display na gawa sa mamahaling kristal. Narinig niya ang boses ni Rico mula sa malapit na ngayon ay may kasamang isang mayamang investor. Don't worry, sir. The previous owner, that pathetic Marco Reyes, didn't know how to handle the expenses.
Ever since he left, profits have tripled. Rinig niyang mayabang na sabi ni Rico. Naniga si Marco sa itaas ng hagdan. Gusto niyang bumaba at sabihin sa mukha ni Rico ang katotohanan na ang yaman ng hotel na ito ay nakatayo sa pundasyong binuo niya, hindi sa kasinungalingan ng taong yon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang pagpikit ng kanyang mga mata ang nagsilbing proteksyon upang hindi makita ng mga tao sa ibaba ang apoy ng put na unti-unting lumiliyab sa kanyang mga paningin. Dahan-dahan siyang bumaba, dala ang kanyang mga kagamitan. Habang naglalakad siya pabalik sa maintenance room, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang dinaraanan. Si Manang Teresita, ang matandang housekeeper na dati kanang kamay ni Elena, ay nakatayo roon at nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay tila bumabasa sa kanyang kaluluwa, na para bang kilala nito ang taong nakatago sa ilalim ng maruming uniforme. Hindi nagsalita ang matanda. Tumingin lang ito sa chandelier na kakalinis lang ni Marco. Pagkatapos ay tumingin sa kanya at dahan-dahang tumango bago lumakad palayo. Ang kilos na iyon ay sapat na upang malaman ni Marco na hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon. Sa pagtatapos ng araw, habang naglilinis siya ng sahig, napansin niya ang isang naiwang susi sa ilalim ng desk ni Rico. Ang susi ng archive room. Ang lugar kung saan nakatago ang mga dokumentong magpapatunay sa korupsyon ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Isang pagkakataon ang bumukas. Ngunit kasabay nito ang panganib na kapag nahuli siya, wala na siyang babalikan. Habang hinihawakan niya ang malamig na bakal ng susi, isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Itutuloy ba niya ang pagpasok sa silid na iyon ngayong gabi? O maghihintay pa siya ng mas tamang panahon? Ang gabi ay balot ng katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsan tunog ng mga yabag ng security guard sa malayo ang bumabasag sa tensyon. Hawak ni Marco ang susi. Ang malamig na metal nito ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang susi na magbubukas ng pinto sa kanyang nakaraan at marahil sa paglaya mula sa kasalukuyang bangungot. Maingat siyang humakbang. Ang bawat pagdampi ng kanyang talampakan sa sahig na marmol ay kasing gaan ng isang anino. Ang archive room ay matatagpuan sa pinakailalim na bahagi ng hotel, isang madilim na pasilyo na dati ay imbakan lamang ng mga lumang gamit. Habang papalapit siya, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Isang pabango ng nakalimutang katotohanan. Pagpasok niya, dahan-dahan niyang ipinihit ang susi. Ang pagpihit ng kandado ay lumika ng isang mahinang tunog na sa pandinig ni Marco ay kasing lakas ng kulog. Pumasok siya at agad na nagsindi ng isang maliit na flashlight. Ang liwanag nito ay sumayaw sa ibabaw ng mga nagtatambak na kahon at folders. Dito, sa loob ng silid na ito, nakatago ang lahat ng mga financial reports bago siya tuluyang tanggalin sa posisyon. Naganap siya ng mga dokumentong may markang Year 2022 hanggang 2023. Ang bawat folder na kanyang nabubuksan ay naglalaman ng mga lagda ni Rico na hindi kapanipaniwala ang laki ng gastos para sa mga proyektong hindi naman nag-e-exist. Ramdam ni Marco ang kanyang kamao na humihigpit sa bawat pahinang kanyang nababasa. Hindi lang pala simpleng nakaw ang ginagawa ni Rico. Sistemadong nilalamon nito ang yaman ng hotel upang mapabagsak ang kumpanya at mabili ito ng murang halaga ng mga kasabwat nito. Biglang tumigil ang paghinga ni Marco. Sa ilalim ng isang makapal na report, nakita niya ang isang sulat na may tatak ng bangko. Ito ang dokumentong nagpapatunay na ang pagpirma niya sa isang loan agreement. Ang mismong naging dahilan ng kanyang pagkalugi ay peke. Ang kanyang pirma ay ginaya. Si Elena, bago pumanaw, ay may hinala na sa gawaing ito. Kaya pala ito nag-iwan ng babala sa kanya na hindi niya lubos na naunawaan noon. Kaya pala ganun na lang ang pagmamadali na lang paalisin ako. Bulong ni Marco sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo.
Ngunit habang abala siya sa pagbabasa, isang biglaang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa malayo at ang sunod-sunod na yabag ng mga paa. May papalapit. Hindi siya maaring mahuli rito. Mabilis niyang ibinalik ang mga folder sa loob ng kahon. Ngunit sa pagmamadali, ang flashlight ay nahulog at gumulong sa sahig. Lumilika ng ingay na tumatama sa mga dingding. Huminto ang mga yabag sa labas. Isang boses ang narinig niya. Isang boses na kasing lamig ng yelo. Sino ang nasa loob? Maintenance? Alamang bawal kang pumasok dito sa oras na to. Iyon si Rico. Dahil sa kaba, mabilis na naghanap si Marco ng mapagtataguan. Ang silid ay puno ng mga cabinet, ngunit wala ng oras para makapagtago ng maayos. Sa isang desperadong hakbang, sumiksik siya sa likod ng isang malaking stack ng mga lumang furniture. Ang kanyang katawan ay nakadikit sa malamig na pader. Pinipipilan ang bawat paghinga. Nakita niya ang sapatos ni Rico na huminto sa harap ng pinto. Ang anino nito ay malinaw na makikita sa ilalim ng pintuan. Ang kamay nito ay unti-unting humahawak sa doorknob. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na ang kanyang mundo ay nasa bingit ng pagguho. Kung mahuhuli siya ngayon, hindi lang ang kanyang misyon ang mawawala, kundi maging ang tsansa nilang mabuhay ng maayos ni Sofia. Ang doorknob ay unti-unting umikot. Ang tibok ng puso ni Marco ay tila isang tambol na gumigimbal sa loob ng kanyang dibdib. Bawat hagupit nito ay mararamdaman hanggang sa kanyang lalamunan. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng bisagra ay tila isang matalim na kumpas na sumusukat sa natitira niyang oras. Pumasok si Rico. Bitbit nito ang isang flashlight na ang sinag ay pabalik-balik na sumasayaw sa mga dingding, naghahanap ng aninong gumalaw. Ang bawat hakbang ni Rico ay may kalakip na mabigat na tunog na sapatos sa sahig. Isang tunog na parang humihingi ng katarungan para sa mga sikretong nais nitong itago. Huminto si Rico sa gitna ng silid. Ang kanyang hininga ay malalim at tila naghihinala. Alam kong may tao rito. Huwag mo akong subukan, dahil kapag nakita-kita, hindi lang basta si Sante ang abot mo. Wika ni Rico. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Sa kinalalagyan ni Marco, ang kanyang katawan ay naninigas sa matinding pagpipigil ng paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa anino ni Rico na unti-unting lumalapit sa kanyang pinagtataguan. Ramdam niya ang lamig ng pader na nakadikit sa kanyang likod. Isang maliit na alikabok ang naladlag mula sa kisame at dumapo sa kanyang ilong. Pilit na pinipigilan ang kanyang sarili na bahing o kumilos. Sa isang biglaang pagkakataon, may nahulog na lumang libro mula sa itaas ng cabinet. Lumika ito ng malakas na tunog nang tumama sa sahig. Napalingon si Rico sa direksyon ni Marco. Ang sinag ng flashlight nito ay tumama sa stack ng mga furniture na pinagtataguan niya. Mula sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Rico, ang pagiging alerto at ang mapang-aping ngiti na unti-unting namumuo sa mga labi nito. Naroon ka pala, bulong ni Rico. Tila isang mga ngaso na nakahanap ng kanyang biktima. Ngunit bago pa man makahakbang si Rico ng tuluyan, isang boses ang biglang narinig mula sa labas ng archive room. Mr. Rico! May emergency po sa lobby. Ang mga investor ay nagrereklamo na dahil sa problemang technical sa kuryente. Kailangan po kayo roon na yun din. Sigaw ng isang tauhan. Nahinto si Rico. Ang kanyang atensyon ay nahati. Tumingin siya sa direksyon ni Marco, pagkatapos ay sa pintuan at muling bumaling sa direksyon ng stack ng furniture. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdadalawang isip. Ang takot na mawala ang tiwala ng mga investor ay mas matimbang kaysa sa paghuli sa isang hamak na maintenance staff. Malas mo lang, mariing sabi ni Rico bago tumalikod at mabilis na lumabas ng silid. Nang marinig ni Marco ang paglayo ng mga yabag ni Rico, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto
nang lumabas siya sa pinagtataguan. Agad niyang dinampot ang flashlight na kanina panakapatay sa sahig at mabilis na lumabas ng silid, dala ang impormasyong maaring magpabagsak sa buong sistema ng pandarayang kinakaharap niya. Paglabas niya ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Ang bawat hakbang niya, palayo sa gusaling yon, ay may dalang bigat ng pananagutan. Hawak niya sa kanyang bulsa ang isang USB drive na naglalaman ng mga kopya ng mga dokumentong kanyang nakuha. Isang ebidensyang kasing tulis ng espada. Pag-uwi niya sa maliit na silid ni Aling Nena, nakita niya si Sofia na mahimbing na natutulog. Sa kabila ng pangalib na hinarap niya, ang makita ang payapang mukha ng anak ay sapat na upang malaman niya na ang bawat paghihirap ay may katumbas na pag-asa. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga dokumento sa screen ng kanyang laptop, napagtanto niya, ang laban ay hindi pa nagsisimula. Ito ay panimula pa lamang ng isang malaking ganti na yayanig sa buong pundasyon ng kumpanyang kanyang binuo. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan habang nakatingin sa mga datos. Paano niya gagamitin ang mga ebidensyang ito nang hindi nadadamay si Sofia sa panganib na kaakibat ng katotohanan? Ang umaga ay sumalubong kay Marco na may kasamang mabigat na pakiramdam. Ang mga dokumentong nakatago sa kanyang USB ay tila isang nagbabagang uling na unti-unting sumusunog sa kanyang kapayapaan. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa maintenance, hindi niya maiwasang mapatingin sa bawat taong dumaraan. Iniisip kung sino sa kanila ang tunay na kakampi at sino ang posibleng tiktik ni Rico. Habang naglilinis siya ng mga bintana sa ikalimang palapag, isang babaeng pamilyar ang lumapit sa kanya. Siya si Elena. Ang pangalan ay kapareho ng kanyang yumaong asawa, ngunit siya ay isang accountant sa hotel. Siya ang isa sa mga matagal ng empleyado na hindi pa rin nahahawa sa kasamaan ng bagong pamunuan. Marunong ka bang mag-ayos ng sirang printer sa opisina ng accounting? Tanong ni Elena. Ang boses ay mahina at tila nag-iingat. Tumanggo si Marco, nakayuko ang ulo. Opo ma'am, susubukan ko po. Nang makapasok siya sa opisina, ang bawat sulok ay tila nagkukwento ng mga nakatagong katiwalian. Habang nagkukunwari nag-aayos ng printer, palihim na nag-iwan ng isang maliit na papel si Elena sa kanyang tabi. Mag-ingredient ka. Alam kong hindi ka basta maintenance staff lang. Nakita-kitang pumasok sa archive room kagabi. Napatigil si Marco sa paghawak ng screwdriver. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil mahal ko ang hotel na ito. At alam kong hindi ito ang paraan ng pagpapatakbo na itinuro ni Mr. Marco Reyes. Alam naming lahat na may mali. Takot lang kaming magsalita. Sagot ni Elena bago mabilis na lumayo. Ang papel na iniwan ni Elena ay naglalaman ng isang pangalan. Ginang Salcedo. Ito ang pangalan ng isang maimpluwensyang investor na madalas bumisita sa hotel. Ayon sa talaan, si Ginang Salcedo ay ang pangunahing biktima ng panloloko ni Rico. Ngunit hindi pa nito alam ang buong katotohanan. Kung makakausap niya ang babaeng ito, marahil ay may pag-asa pa siyang mabawi ang kontrol sa kumpanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Rico, hawak ang isang makapal na file. Ang kanyang presensya ay tila nagpapadilim sa silid. Ano pang ginagawa mo rito? Tapos na ang printer, di ba? Lumabas ka na bago ko pa maisip ang ipatapon ka sa kalsada. Hindi sumagot si Marco. Iniligpit niya ang kanyang mga kagamitan ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa mapanuring tingin ni Rico. Habang lumalabas siya, narinig niya ang pag-uusap ni Rico sa telpono. Ginang Salcedo ay darating mamayang hapon. Siguraduhin ninyong maayos ang lahat ng records. Hindi niya dapat malaman ang tungkol sa mga utang na ginamit natin sa kanyang pangalan. Ang impormasyong iyon ay isang gintong pagkakataon. Mamayang hapon, ang lahat ng katotohanan ay maaaring malantad. Ngunit kailangan ni Marco ng paraan para makalapit kay Ginang Salcedo nang hindi nahaharang ng mga gwardiya ni Rico. Ang plano ay mapanganib.
At isang maling galaw lamang ay maaaring magtapos sa lahat ng kanyang pagsisikap. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng isang matinding ulan. Habang basang-basa na, naglalakad patungo sa kanilang tinutuluyan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba at bumungad ang mukha ni Manang Teresita. "Sir Marco!" Tawag ng matanda. Ang boses ay puno ng paggalang at awa. "Sumakay kayo! Alam ko ang plano nyo. At kailangan nyo ng tulong ko para makapasok sa VIP lounge mamaya." Isang bagong kakampi ang dumating sa gitna ng unos. Ngunit habang nakasakay siya sa kotse, hindi mapigilan ni Marco ang mag-isip. Sa dami ng taong nakakaalam ng kanyang lihim, gaano katagal bago ito makarating sa tainga ni Rico? Ang loob ng lumang kotse ni Manang Teresita ay amoy sampagita at matandang kahoy, isang amoy na nagpabalik sa alaala ni Marco sa mga panahong payapa pa ang lahat. Habang bumabagtas sila sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang bawat kislap ng kidlat ay nagbibigay ng liwanag sa desididong mukha ng matanda. "Sir Marco, alam ko ang lahat. Nakikita ko ang bawat galaw ni Rico simula noong unang araw na umalis kayo. Ang mga record na kinuha niyo kagabi, hindi lang iyon ang ebidensya. Meron pang isang ledger na nakatago sa vault sa ilalim ng opisina ng manager. Iyon ang hawak niya sa leeg ng mga investor." Pahayag ni Manang Teresita habang nakatingin sa kalsadang basang-basa ng tubig ulan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Bakit na yan mo lang ito sinabi, Manang?" "Dahil ngayon lang ako nakakita ng pag-asa sa mga mata ng isang taong handang magpakumbaba para sa kanyang anak," sagot nito nang may kasamang malungkot na ngiti. "Ngunit mag-ingat kayo. Si Rico ay hindi basta-basta susuko. May mga tauhan siya sa loob na handang manakit para lang manatili ang kanilang posisyon." Pagdating nila sa isang tagong garahe malapit sa hotel, ipinaplano na nila ang bawat hakbang para sa pagdating ni Ginang Salcedo. Ang kanilang stratehiya ay simple, ngunit mapanganib. Kailangang makapasok si Marco sa VIP lounge bilang isang waiter para magsilbi ng kape, kung saan magkakaroon siya ng pagkakataong maiabot ang USB sa investor ng hindi napapansin ni Rico. Sumapit ang hapon. Ang hotel ay abala sa paghahanda. Ang mga dekorasyon ay magarbo, ang mga ilaw ay nagniningning na tila ginto. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang tensyong bumabalot sa bawat tauhan. Si Marco, suot ang uniforme ng isang waiter, ay naglalakad sa pasilyo na may dalang tray ng kape. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Nang makapasok siya sa VIP lounge, bumungad sa kanya ang marangyang silid. Nakaupo sa gitna si Ginang Salcedo, isang babaeng may tindig na kagalang-galang at mga matang mapanuri. Sa tabi nito ay nakatayo si Rico, na pilit na nagpapahanga sa Ginang sa pamamagitan ng kanyang mga matatamis na salita. "Ginang Salcedo, ang hotel na ito ay mas malaki ang kita ngayon kumpara noong nakaraang mga taon. Siguradong magiging maayos ang inyong pamumuhunan?" Wika ni Rico na may kasamang pekeng ngiti. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang kanyang mga kamay na hawak ang tray ay bahagyang nanginginig. Ito na ang pagkakataon. Habang naglalapag siya ng tasa ng kape sa harap ng Ginang, naramdaman niya ang matalim na tingin ni Rico na nakatuon sa kanya. "Waiter, anong ginagawa mo? Huwag kang masyadong lumapit sa aming panauhin." Bulyaw ni Rico. Ang boses ay puno ng iritasyon. Hindi na tinag si Marco. Sa isang iglap, habang ibinababa ang tasa, palihim nang idinulas ang USB drive sa ilalim ng napkin na nakapatong sa mesa, malapit sa kamay ng Ginang. Ngunit sa kanyang pag-atras, sumabit ang kanyang paa sa gilid ng carpet. Ang tray ay bahagyang nayugyog at isang patak ng kape ang tumalsik sa mamahaling tela ng damit ni Ginang Salcedo. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Si Rico ay mabilis na lumapit. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. "Ano ang ginawa mo? Tanga ka ba?" Tumingin si Ginang Salcedo kay Marco.
Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa natapong kape, kundi sa lalaking nasa harap niya. May kakaiba sa tingin ng ginang, isang uri ng pagkilala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Marco. Sandali, wika ni Ginang Salcedo. Ang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad. Kilala kita. Ikaw ang anak ng may-ari ng hotel na ito, hindi ba? Ang tanong na iyon ay parang kidlat na yumanig sa buong silid. Nabalot ng takot ang mukha ni Rico, at ang bawat security na nasa paligid ay naghanda ng sumugod. Ang laro ay tapos na. Ang pagtatago ay nagwakas na sa isang pangungusap. Ang katahimikan sa loob ng VIP lounge ay parang isang matalim na kutsilyong humahati sa hanging tila bumigat sa biglaang tensyon. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon kay Marco. Si Rico, na kanina lang ay nagmamayabang, ay bahagyang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig sa ilalim ng lamesa habang pilit na nag-iisip ng palusot. Ginang Salcedo. Ang lalaking ito ay isa lamang baliw na maintenance staff. Mabilis na sabat ni Rico. Ang boses ay pilit na pinapatag kahit na may halong panganib. Pasensya na po sa istorbo. Papaluwalasin ko na siya agad. Ngunit hindi kumurap ang ginang. Nanatiling nakapako ang kanyang mga mata kay Marco. Hindi ako nagkakamali. Wika ni Ginang Salcedo. Ang kanyang tinig ay malamig na parang hanging amihan. Ikaw si Marco Reyes. Ang lalaking nawala matapos ang trahedya sa kanyang pamilya. Huminga ng malalim si Marco. Alam niyang wala ng silbi ang pagtatago. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang katawan. Ang kanyang tindig ay muling bumalik sa pagiging isang lider na matagal na niyang kinalimutan. Tiningnan niya si Rico ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng lakas ng loob na hindi kayang tapatan ng Ginoong mapagsamantala. Tama kayo, Ginang Salcedo. Sagot ni Marco. Ang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Ako si Marco Reyes. At narito ako hindi para maglingkod bilang waiter, kundi para bawiin ang karangalang ninakaw sa aking pamilya. Bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, mabilis na kinuha ni Ginang Salcedo ang napkin sa mesa. Nakita niya ang USB drive na nakabalot doon. Ang ginang na may matalas na pangunawa ay mabilis na itinago ang drive sa kanyang pitaka. Ang kilos na iyon ay hindi nakita ni Rico dahil abala ito sa pagtawag ng mga security guard. Security! Palabasin ang taong ito! Nayon din! Sigaw ni Rico. Ang boses ay puno ng desperasyon. Lumapit ang mga gwardiya. Ngunit bago pa man nila mahawakan si Marco, itinaas ni Ginang Salcedo ang kanyang kamay. Huwag! Hayaan ninyo siyang magsalita. Gusto kong marinig kung anong klaseng pagsisilbi ang ginagawa ninyo sa hotel na ito, Rico. Ang awtoridad ng ginang ay nagpatigil sa mga gwardiya. Si Rico ay tila naipit sa isang sulok. Hindi niya pwedeng syaktan si Marco sa harap ng pinakamalaking investor ng hotel. Ginang Salcedo, huwag ninyong pakinggan ang taong ito. Siya ay may kaso ng mental instability, pagdadahilan ni Rico. Ngunit halata ang takot sa kanyang pawis na tumutulo sa no. Kung gayon, bakit na kinakabahan? Tanong ni Ginang Salcedo nang may mapanuring ni iti. Marco, sabihin mo sa akin ang lahat. Nagsimulang magsalaysay si Marco. Hindi siya sumigaw. Sinabi niya ang lahat sa paraang kalmado, ngunit may diin. Inilahad niya ang tungkol sa mga pekeng kontrata, ang pagmamanipula sa pondo, at ang unti-unting pagbagsak ng hotel sa ilalim ng pamumuno ni Rico. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang martilyong tumatama sa pader ng kasinungalingan ni Rico. Habang nakikinig ang ginang, ang bawat piraso ng ebidensya ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Sa labas ng silid, naririnig ang bulong-bulungan ng mga empleyado na nagkakausyoso. Ang mga nangyayari sa loob ay tila isang bagyo na naghahanda ng sumabog. Ramdam ni Marco ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang taong hawak ang katotohanan. Ngunit bago pa matapos ni Marco ang kanyang pahayag,
Ang pinto ay muling bumukas. Ang kapatid ni Marco, ang taong kinasabwat ni Rico, ay pumasok na may dalang mga dokumento at isang mapanirang ngisi. Marco, mukhang kailangan nating pag-usapan ang mga legal na dokumentong ito sa harap ng pulisya. Ang laban ay hindi lang pala sa pagitan ni Marco at Rico. Ito ay isang digmaan laban sa buong sistemang binuo ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang pagpasok ni Leandro, ang kapatid ni Marco, ay nagdala ng isang malamig na hangin tila yumanig sa buong VIP lounge. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagsisisi. Sa halip, ito ay puno ng matinding poot at pananakot. Hawak niya ang isang legal na dokumento. Ang papel na di umano ay nagpapatunay na si Marco ay kusang loob na nagbitiw at ibinigay ang lahat ng kanyang karapatan sa hotel. Marco, matagal na kitang pinabayaan dahil sa awa. Wika ni Leandro. Ang boses ay mahinahon, ngunit punong-puno ng lason. Ngunit ang pagpasok mo rito at paninira sa pangalan ng kumpanyang ito ay hindi ko nahahayaang lumampas pa. Tumingin si Marco sa kanyang kapatid, ang taong kinalakihan niya, ang taong tinuring niyang katuwang sa buhay. Ang bawat alaala ng kanilang pagkabata, ng kanilang paglalaro sa hardin ng hotel na ito, ay parang basag na salamin na bumabaon sa kanyang puso. Leandro, alam mo ang totoo? Alam mong peke ang mga dokumentong yan. Bakit mo ito ginagawa? Tumawa ng mapakla si Leandro. Ginagawa ko ito dahil pagod na ako sa pagiging anino mo. Ikaw ang paborito ni na mama. Ikaw ang nakakuha ng lahat. Ngayon, panahon ko naman. Bumaling si Leandro kay Ginang Salcedo. Ang kanyang muka ay agad na nagbago sa pagiging mapagkunwari. Ginang Salcedo, huwag niyo pong pansinin ang lalaking ito. Siya ay may malubhang depresyon at hindi na nakapag-iisip ng tama simula noong mamatay ang kanyang asawa. Kami po ng aking manager na si Rico ang nagtataguyod sa hotel na ito para hindi ito bumagsak. Ang pantataksil ng sariling dugo ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Nakaramdam si Marco ng paghina ng kanyang mga tuhod. Nakita niya ang pagdadalawang isip sa mukha ng ginang. Ang mga legal na dokumentong hawak ni Leandro ay mukhang tunay at lehitimo, sapat upang linlangin ang sinumang walang alam sa tunay na nangyayari. Ginang Salcedo, ang mga dokumentong yan ay kinuha ninyo sa pamamagitan ng pananakot, giit ni Marco. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Patunayan mo, hamon ni Leandro. Ang kanyang mapanirang ngisi ay lalo lumapad. Kung wala kang maipakita na mas matibay kaysa sa mga dokumentong ito, aalis ka sa hotel na ito nang nakaposas. Sa mga sandaling iyon, ang pag-asa ni Marco ay tila naglalaho. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Teresita kasama ang isang batang babae na walang iba kundi si Sofia. Ang bata ay may hawak na isang lumang tape recorder, isang gamit na naiwan ni Elena bago ito pumanaw. Hindi lang po dokumento ang hawak namin, Sir Leandro. Wika ni Manang Teresita. Ang boses ay puno ng lakas. Ang bawat pag-uusap ninyo ni Rico tungkol sa pandarayang ito ay nai-record ng asawa ni Sir Marco bago siya pumanaw. Alam ni Madam Elena ang lahat ng plano ninyo. Nagbago ang kulay ng mukha ni Leandro at Rico. Ang kanilang pagiging kampante ay napalitan ng takot. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon na ngayon sa maliit na tape recorder na hawak ni Sofia. Ang bata, sa kabila ng takot, ay tila isang bayani na handang ipaglaban ang kanyang ama. Ito po ang huling regalo ni Mama, mahinang sabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagluluha, ngunit matapang na nakatingin sa kanyang tiyuhin. Sabi niya, ito raw ang magpapakita ng katotohanan pagdating ng panahon. Ang bawat segundo ay tila humihinto. Handa na silang pindutin ang play button, ngunit biglang may boses na nagmula sa likod ng mga gwardiya. Isang boses na hindi nila inaasahan. Ang abogado ng pamilya na matagal na nilang inakala na nasa panig ni Leandro. Teka, wika ng abogado habang lumalapit. Ang muka ay puno ng seryosong ekspresyon.
Mayroon akong kailangang sabihin sa inyong lahat tungkol sa testamento ni Madam Elena. Ang bawat sikreto, ang bawat kasinungalingan, ay nakahanda ng mabunyag sa harap ng lahat. Ang laban ay hindi na lang usapin ng hotel, kundi usapin na ng legacy ng buong pamilya. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa abogadong si Attorney Ramirez. Ang kanyang muka ay seryoso, ang mga kamay ay hawak ang isang makapal na brown envelope. Si Leandro at Rico ay kapwa na paatras. Ang kanilang mga muka ay nababalot ng pangamba na tila may nakikitang multo sa kanilang harapan. Leandro, Rico, simula ni Attorney Ramirez, ang boses ay matatag at punong-puno ng otoridad. Ang lahat ng inyong ginawa upang manipulahin ang kumpanyang ito ay hindi lingid sa kaalaman ng batas. Alam niyo bang bago pumanaw si Madam Elena, nagtakda siya ng isang contingency plan? Binuksan ng abogado ang envelope at inilabas ang isang dokumentong may tatak ng korte. Ito ay hindi lamang testamento. Ito ay isang detalyadong affidavit na nagsasaad ng lahat ng inyong mga illegal na transaksyon na persona na pinirmahan ni Madam Elena ilang araw bago siya pumanaw. Nakalagay rin dito ang mga bank account kung saan ninyo itinago ang mga ninakaw na pondo. Nanginig ang mga labi ni Leandro. Sinubukan niyang agawin ang dokumento, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga gwardiya na ngayon ay hindi na sumusunod sa kanyang utos. Ang mga security na dati niyang binabayaran ay nakatayo na ngayon sa gilid, tila naghihintay na lamang ng senyales mula kay Ginang Salcedo. Hindi totoo yan! Baka na lang yan ni Marco! Sigaw ni Leandro. Ang boses ay garalgal na sa galit at takot, ngunit walang nakinig sa kanya. Lumapit si Ginang Salcedo kay Marco at inabot ang USB drive na hawak niya kanina. Marco, mukhang mas kailangan mo ito ngayon. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Si Sofia, na kanina ay tahimik, ay dahan-dahang lumapit sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Papa, tapos na po ba ang laban? Tanong ng bata. Hindi pa, anak. Bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang kapatid na ngayon ay tila isang hinahabol na kriminal. Ngunit na yon, mas malinaw na ang landas natin. Sa isang iglap, pumasok ang mga pulis na tinawag ni Attorney Ramirez. Ang buong hotel ay nabalot ng ingay ng mga radyo at ang tunog ng mga yabag ng mga opisyal. Si Rico at Leandro ay walang nagawa, kundi ang tumayo ng matigas habang pinuposasan. Ang bawat sandali ng kanilang pagkakahuli ay isang eksenang tatatak sa isipan ng lahat ng taong naroroon. Ang pagbagsak ng mga taong nagtayo ng kanilang tagumpay sa ibabaw ng luha at paghihirap ng iba. Habang inilalabas si Leandro ng hotel, huminto ito sandali at tumingin kay Marco. Akala mo ba ay tapos ng lahat? Kahit makulong ako, ang hotel na ito ay lubog na sa utang dahil sa mga nilagdaan kong kontrata. Hindi mo na mababawi ang lahat. Ngunit numiti lang si Marco. Isang ngiting puno ng kapanatagan. Leandro, ang hotel na ito ay hindi lamang mga pader at dekorasyon. Ito ay ang mga taong nagtatrabaho rito, ang mga alaala at ang pagmamahal na itinanim namin ni Elena. Hindi mo kailanman mauunawaan yon dahil ang tanging alam mo lang ay ang presyo ng bawat bagay, hindi ang halaga nito. Naiwan silang tatlo. Si Marco, si Sofia, at si Ginang Salcedo sa gitna ng marangyang silid na ngayon ay tila nagbabalik na sa kanyang tunay na ganda. Ang mga empleyado na matagal na nanahimik ay isa-isang lumalapit kay Marco, yumuyuko bilang paggalang. Ang bawat isa ay may hawak na pag-asa na ang tunay na may-ari ay bumalik na. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang pangamba ang bumagabag sa isipan ni Marco. Ang pagkakasangkot ni Leandro ay maaring may kinalaman sa isang mas malaking sindikato na sumusuporta sa kanilang mga illegal na gawain. Ang laban sa pagbawi ng kumpanya ay panimula pa lamang ng isang mas malalim na pagsusuri sa mga lihim na itinatago ng pamilya Reyes. Isang liham ang napansin ni Marco sa lamesa. Isang sulat na tila naiwan ni Leandro para sa kanya. Pinuksan niya ito
At ang nilalaman nito ay nagpapatigil sa kanyang buong sistema. Marco, ang nakita mo sa archive room ay 10% lang ng katotohanan. May isang tao sa likod ng lahat ng ito na mas makapangyarihan pa sa akin. Ang gabi ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong hotel matapos ang kaguluhan. Habang ang mga pulis ay unti-unting umaalis, dala ang mga taong nagdulot ng pagkawasak sa kanyang pamilya, si Marco ay naiwang nakatayo sa lobby. Ang mga bintana ay nagre-reflekta ng kanyang pagod, ngunit determinadong muka. Ang liham ni Leandro ay nananatiling nakatiklop sa kanyang palad. Mas makapangyarihang tao? Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lumapit si Ginang Salcedo. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may bigat ng otoridad. Marco, huwag mong maliitan ang babala ng iyong kapatid. Sa mundo ng negosyo, may mga aninong hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong mata. Ang mga taong sumuporta kay Leandro ay hindi lamang mga ordinaryong kasabwat. Sila ay bahagi ng isang network na matagal nang nagnanais na mapasa kamay ang lupang kinalalagyan ng hotel na ito. Bakit po? Ano ang mayroon sa lupang ito na hindi ko alam? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi sumagot agad ang ginang. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang mapa ng estate na nakatago sa loob ng kanyang pitaka. Ipinakita niya ang isang bahagi ng lupa sa ilalim ng hotel na nakatala bilang isang prohibited zone. Ayon sa mga lumang dokumento, may isang deposito ng mahahalagang mineral na matagal nang pinag-aagawan ng mga malalaking korporasyon. Ang tunay na dahilan kung bakit pilit na ibinabagsak ang hotel. Habang pinagmamasdan ni Marco ang mapa, isang pamilyar na yabag ang narinig niya mula sa direksyon ng hagdanan. Si Manang Teresita, ang matandang housekeeper, ay lumapit sa kanila. Ang kanyang muka ay puno ng pait. Sir Marco, ang lihim na yan ang dahilan kung bakit nawala si Madam Elena. Hindi siya namatay sa sakit. Siya ay pinatahimik. Ang mga salitan iyon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng akala niyang trahedya ay isang mas malalim na krimen pala. Ang pagpanaw ng kanyang asawa ay hindi aksidente, kundi isang sistematikong pag-aalis sa sinumang humaharang sa kanilang masamang plano. Kailangang malaman ko ang lahat, mariing sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa bagong layunin. Hindi lang ako babawi para sa hotel. Babawi ako para sa katarungan ni Elena. Sa gabi ring iyon, nagtungo si Marco sa lumang silid ni Elena sa penthouse. Ang silid ay nananatiling buo na parang naghihintay ng kanyang pagbabalik. Sa bawat drawer, sa bawat sulok, naghanap siya ng anumang pahiwatig. Hanggang sa makita niya ang isang maliit na diary na nakatago sa likod ng isang portrait ng kanilang pamilya. Pagbukas niya ng diary, isang litrato ang nahulog mula sa mga pahina. Ito ay litrato ni Leandro, kasamang isang lalaking hindi niya kilala. Isang prominenteng politiko na kilala sa kanyang malupit na pamamalakad sa probinsya. Ang lalaking ito ang itinuturong utak sa likod ng lahat. Biglang narinig ni Marco ang isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Hindi siya nag-iisa sa loob ng silid. May pumasok. Ang ilaw sa loob ng silid ay biglang namatay, at isang malamig na presensya ang naramdaman niya sa likuran. Masyado kang maraming alam, Marco. Isang boses na malalim at puno ng banta ang bumulong sa kanyang tainga. Bago pa man makapalingon si Marco, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na nakatutok sa kanyang pagiliran. Ang kanyang misyon sa pagbawi ng hotel ay nauwi sa isang laro ng buhay at kamatayan. Ang kadiliman sa loob ng penthouse ay tila mas lalong tumindi. Ang tanging nagbibigay ng kaunting liwanag ay ang sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana. Ang malamig na bakal na nakatutok sa tagiliran ni Marco ay nagpapaalala sa kanya na sa sandaling ito, ang kanyang hininga ay nakasalalay sa isang maling galaw. Sino ka? Mahinahong tanong ni Marco,
kahit na ang kanyang buong sistema ay nanginginig sa matinding tensyon. Hindi sumagot ang lalaki sa kanyang likuran. Sa halip, mararamdaman ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang balikat. Ang taong naghahanap ng katotohanan ay madalas na nakakahanap ng kanyang sariling libingan, bulong ng estranghero. Ang boses nito ay parang pagkayod ng metal sa bato, magaspang at walang emosyon. Sa isang iglap, ginamit ni Marco ang kanyang pagsasanay sa pag-iwas. Sa mabilis na pagpihit ng kanyang katawan, tinamaan niya ang braso ng lalaki na nagdulot ng pagbitaw nito sa hawak na sandata. Ang mahinang kalabog ng bagay na nahulog sa carpet ay nagdulot ng kaunting ingay, sapat upang mapansin ni Marco ang anino ng kanyang kalaban na humahakbang paatras. Hindi nagpatalo si Marco. Sinugod niya ang anino, ang kanyang mga kamao ay nakahuyom habang sinasabayan ng bugso ng emosyon na matagal niyang kinimkim. Ang bawat suntok ay may kasamang pag-alala sa lahat ng sakit na dinanas nila ni Sofia. Nagkaroon ng maikling pagtutunggali sa loob ng silid, ang tunog ng kanilang mga katawan na tumatama sa pader, at ang mabibigat na paghinga ay tila isang bayolenteng sayaw sa gitna ng katahimikan. Nang maabot ni Marco ang switch ng ilaw, agad niyang pinindot ito. Ang biglaang liwanag ay nagpagulat sa kanyang kalaban. Ngunit nang makita ni Marco ang mukha ng lalaki, hindi siya nakapagsalita. Siya ay isa sa mga matagal lang security guard ng hotel. Isang taong itinuring niyang kaibigan at pinagkatiwalaan noon. Ang lalaki ay nakatayo roon. Ang muka ay punong-puno ng pagdadalamhati at takot. Sir Marco, patawarin niyo ako. Wala akong pagpipilian. Kinuha nila ang pamilya ko. Kapag hindi ko kayo pinatahimik, papatayin nila ang asawa at anak ko. Ang put ni Marco ay unti-unting napalitan ng awa. Ang sistemang kinakalaban niya ay hindi lamang gumagamit ng pera. Gumagamit ito ng takot upang gawing kasangkapan ang mga inosenteng tao. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malambot, ngunit may diin. Ang gobernador. Ang lalaking nasa litrato na hawak niyo. Tugon ng guard habang napaluhod sa sahig. Siya ang may hawak sa lahat. Siya ang nag-utos na burahin ang lahat ng ebidensya ng pagpanaw ni Madam Elena. Bago pa man makapagsalita si Marco, narinig nila ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Hindi pulis ang parating, kundi ang mga tauhan ng gobernador na nakatunog na ang kanilang operasyon ay nabigo. Kailangan mang umalis dito, wika ni Marco sa guard. Ililigtas natin ang pamilya mo, ngunit kailangan mong maging saksi laban sa kanila. Dali-daling lumabas ang guard sa pamamagitan ng fire exit, habang si Marco ay mabilis na tinipon ang lahat ng ebidensya. Ang diary, ang litrato, at ang mga dokumentong kinuha niya. Alam niyang hindi siya maaaring manatili sa penthouse. Ang hotel ay hindi naligtas, at ang kanyang misyon ay lumawak na. Hindi na lang ito tungkol sa pagbawi ng hotel. Ito ay pagbawi sa katarungan para sa kanyang asawa at pagprotekta sa kinabukasan ng kanyang anak. Habang tumatakbo siya patungo sa parking area, nakita niya si Sofia na naghihintay sa loob ng kotse ni Manang Teresita. Ang bata ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Papa, tayo na po ba? Tanong ni Sofia. Tumingin si Marco sa hotel. Ang gusaling naging tahanan, bilangguan, at ngayon, ang kanyang battlefield. Sumakay siya sa kotse. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa kadiliman ng kalsada. Alam niyang simula na ito ng isang mahabang habulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang mga ngaso. Ang sasakyan ay mabilis na humaharurot sa madilim na kalsada. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng kuryente na mabilis na lumilipas sa kanilang tabi. Si Marco ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa side mirror, tinitiyak na walang sumusunod sa kanila. Ang bawat anino sa kalsada ay tila isang kaaway na nag-aabang sa dilim. Saan tayo pupunta, Papa? Tanong ni Sofia. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng pag-aalala
habang yakap-yakap ang kanyang lumang manika sa isang lugar kung saan hindi tayo maaabot ng mga taong gustong manakit sa atin, anak. Sagot ni Marco. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang isipan ay nagkakagulo. Nagtungo sila sa isang liblib na bahay bakasyunan sa probinsya. Isang pag-aari ng yumaong mga magulang ni Elena na hindi alam ng sinuman. Habang nilalakbay nila ang mahabang kalsada, hindi maalis ni Marco ang kanyang isip sa gobernador. Ang taong iyon ang may hawak ng kapangyarihan sa buong rehiyon. Ang pulisya, ang mga hukuman, at maging ang mga lokal na negosyo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ito ang huling kuta nila. Dito, sinimulan ni Marco na suriin ang lahat ng mga dokumentong nakuha niya mula sa hotel at sa mga lihim na kuta ni Leandro. Habang nagbabasa, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Project Emerald. Ito pala ang dahilan ng lahat. Ang Project Emerald ay isang malawakang plano para sa pagmimina sa ilalim ng lupang kinatatayuan ng hotel. Ang pagbagsak ng hotel ay bahagi lamang ng mas malaking scheme upang mapatalsik ang lahat ng mga may-ari ng lupa sa paligid at gawin itong isang industrial site. Ang hotel ni Marco ang pinakamalaking hadlang dahil ito ang may legal na titulo sa pinakasentro ng deposito ng mineral. Kaya pala gustong-gusto nilang mawala ako, bulong ni Marco. Ang lahat ay naging malinaw. Ang pagkamatay ni Elena, ang pagpapatalsik sa kanya, ang mga peke na dokumento. Lahat ay nakatutok sa isang layunin. Ang yaman na nakabaon sa ilalim ng kanilang mga paa. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Isang burner phone na ibinigay ni Manang Teresita. Ang numero ay hindi rehistrado. Nang sagutin niya ito, isang boses na pamilyar ang narinig niya. Marco, huwag kang magpapakita sa publiko. Alam nilang hawak mo ang USB. Babala ni Attorney Ramirez sa kabilang linya. May nagsumbong sa gobernador tungkol sa iyong pagtakas. Inutusan na niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na mag-set up ng mga checkpoint sa buong probinsya. Hindi ka makakalabas ng reyon. Ang bawat balita ay parang isang masikip na lubid na unti-unting humihigpit sa kanilang leeg. Hindi na lang ito laro ng negosyo. Ito ay laro ng survival. Attorney, kailangan nating ilantad ito. Ang media ang tanging paraan. Bika ni Marco. Hindi sapat ang media, Marco. Ang media ay kontrolado rin ng gobernador. Kailangan natin ng isang platform na hindi nila kayang pasukin. Kailangan natin ng tulong mula sa mga taong higit na mataas kaysa sa kanya, sagot ng abogado. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Marco ang pagyanig ng lupa. Hindi isang lindol, kundi ang tunog ng mga mabibigat na sasakyan na papalapit sa kanilang kuta. Ang mga ilaw ng flashlight ay nagsisimulang sumilip mula sa kagubatan. Natunton na nila ang kanilang lokasyon. Sofia, bilis! Dito tayo sa likod! Sigaw ni Marco. Inilabas niya ang kanyang anak sa bintana ng kusina, patungo sa masukan na bahagi ng kagubatan. Habang tumatakbo sila, narinig nila ang pagbasag ng pinto ng bahay at ang sunod-sunod na putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat putok ay nagpapaalala sa kanya na wala nang atrasan ang laban na ito. Ang kagubatan ay tila isang malawak at madilim na labirinto na bumibigkas ng babala sa bawat sanga na humahampas sa kanilang muka. Ang bawat hakbang ni Marco ay mabigat. Ang kanyang mga binti ay nanginghinig na sa pagod. Ngunit ang kapit niya sa kamay ni Sofia ay hindi nagluwag ni sandali. Sa likuran nila, ang liwanag ng mga flashlight ng mga tauhan ng gobernador ay parang mga matang naghahanap ng biktima sa dilim. Papa, pagod na po ako. Mahinang hikpi ni Sofia. Ang kanyang boses ay halos mawala sa ingay ng hangin na humahampas sa mga dahon. Itinigil ni Marco ang pagtakbo at ikinubli ang anak sa ilalim ng ugat ng isang dambuhalang puno ng nara. Makinig ka, Sofia. Kailangan mong manahimik. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dito hanggat hindi ko sinasabi, bulong niya.
Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamahal at pait. Hindi, Papa. Huwag mo akong iwan. Pagtutol ng bata, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa jacket ni Marco. Hindi kita iiwan. Ilalayo lang kita sa panganib. Sagot ni Marco bago dahan-dahang binitawan ang kamay ng anak. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ginamit ni Marco ang kanyang lumang jacket. Itinapon niya ito sa kabilang direksyon upang linlangin ang mga humahabol. Tumunog ang kaluskos ng mga dahon sa malayo at agad na sumunod ang mga tauhan ng gobernador sa direksyong iyon. Nang makalayo ang mga boses, mabilis na binalikan ni Marco si Sofia. Hindi na sila pwedeng manatili sa kagubatan. Sa dulo ng talampas, may isang matandang hanging bridge na nadurugtong sa dalawang bundok. Isang daan na matagal nang hindi ginagamit at tila guguho na anumang oras. Ito ang tanghing daan patungo sa kabilang baryo kung saan may signal ng radyo. Habang tinatawid nila ang tulay, ang bawat kahoy na yapakan ay lumilika ng tunog ng pagkakalagay ng mga luma at bulok na materyales. Sa ibaba, ang ilog ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng kadiliman. Sa kalagitnaan ng tulay, narinig nila ang pagsigaw ng mga tauhan ng gobernador. Natuntunan nila ang kanilang direksyon. "Naroon sila! Sa tulay!" Sigaw ng isa sa mga humahabol. "Tumakbo ka, Sofia! Huwag kang lilingon!" Utos ni Marco. Habang tumatakbo sila, isang bala ang tumama sa mga lubid na humahawak sa tulay. Naramdaman ni Marco ang pagtagilid ng daanan. Sa isang desperadong hakbang, itinulak ni Marco si Sofia patungo sa kabilang dulo, sapat na upang makapit ang bata sa matigas na lupa. Ngunit sa paggawa niya nito, ang tulay ay tuluyang bumigay sa ilalim ng kanyang mga paa. "Papa!" Ang sigaw ni Sofia ay nagtago sa buong kagubatan. Si Marco ay mabilis na kumapit sa isang natitirang lubid. Ang kanyang katawan ay nakabitin sa gitna ng hangin at bangin. Ang mga tauhan ng gobernador ay dumating sa gilid ng bangin, nakatutok ang kanilang mga baril sa kanya. Ang lider ng grupo ay lumapit. Ang kanyang ngisi ay tila nagdiriwang sa tagumpay. "Wala ka nang matatakbuhan, Marco. Ibigay mo ang USB at baka bigyan pa kita ng pagkakataong makita ang anak mo sa kabilang buhay," wika ng lalaki. Tumingin si Marco sa ibaba, ang kadiliman ng bangin. At pagkatapos ay tumingin kay Sofia sa kabilang dulo na patuloy na umiiyak. Hindi siya matatakot. Sa isang mabilis na kilos, inilabas niya ang USB mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa hangin. "Kung gusto niyo ito, kunin niyo." Bago pa man makaputok ang mga baril, binitawan niya ang lubid. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis ng isang bulalakaw sa gitna ng madilim na ilog sa ibaba. Ang huling narinig ng mga tauhan ay ang malakas na pagbagsak ng katawan sa tubig na sinundan ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Ang tubig ng ilog ay kasing lamig ng yelo. Isang mabagsik na haplos na halos magpatigil sa pagdaloy ng dugo ni Marco. Ang bawat pagtama ng kanyang katawan sa mga bato ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa gitna ng kadiliman sa ilalim ng ilog, pilit niyang pinanatiling bukas ang kanyang mga mata, hinahanap ang isang maliit na pag-asa, isang dulo ng sanga o isang mababaw na bahagi ng pampang. Ang agos ay malakas. Tinatangay siya papalayo sa tulay kung saan naiwan ang kanyang anak. Sofia, ang pangalang iyon ang nagsilbing angkla niya sa mundong ibabaw. Hindi siya maaring mamatay nang hindi tinitiyak na ligtas ang kanyang munting anghel. Gamit ang natitira niyang lakas, pumalag siya laban sa malupit na agos. Ang bawat paglangoy ay isang pakikipaglaban sa kamatayan. Nang sa wakas, ay maramdaman niya ang lupang putikan sa ilalim ng kanyang mga kamay. Halos wala na siyang lakas na umahon. Gumapang siya sa pampang. Ang bawat paghinga ay may kasamang pag-ubo ng tubig. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Ngunit ang USB na nakabalot sa isang waterproof na lalagyan
ay nasa loob pa rin ng kanyang bulsa. Sa kabilang banda, sa itaas ng bangin, ang mga tauhan ng gobernador ay patuloy na naghahanap sa kanya. Ang mga liwanag ng kanilang flashlight ay parang mga bituin na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ngunit si Marco ay mabilis na nagtago sa ilalim ng mga makakapal na halaman sa tabi ng ilog. Hindi niya pwedeng harapin ang mga ito. Kailangan niya munang mahanap si Sofia. Pagkalipas ng ilang oras, sa ilalim ng sinag ng papalubog na buwan, nakita niya ang isang maliit na anino na naglalakad sa gilid ng kagubatan. Si Sofia. Ang bata ay hindi umalis. Naghihintay ito sa lugar kung saan huli silang naghiwalay. Sofia! Mahinang tawag ni Marco. Sapat lang upang hindi makarinig ang iba. Napalingon ang bata at tumakbo patungo sa kanya. Ang kanilang pagyakap ay puno ng luha at pagpapasalamat. Papa! Akala ko po... Hindi na natapos ng bata ang kanyang pangungusap dahil sa sobrang pag-iyak. Ligtas tayo, anak. Ligtas tayo. Bulong ni Marco habang hinahalikan ang buhok ng anak. Ngunit alam niya na ang kanilang tagumpay ay pansamantala lamang. Ang gobernador ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang USB. Sa kalayuan, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na papalapit. Hindi ito ang mga tauhan ng gobernador. Ang mga ilaw nito ay pamilyar. Ang kotse ni Attorney Ramirez at ni Manang Teresita. Ang mga ito ay dumating upang sunduin sila. Dala ang balita na ang video ay na-upload na sa internet sa tulong ng isang hacker na kaibigan ng abogado. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga dokumento, ang audio recording, at ang mga video ng mga transaksyon ay nasa kamay na ng publiko at ang nasyonal na ahensya ng gobyerno. Ang pangalan ng gobernador ay nasa lahat ng headline ng balita. Habang nakasakay sila sa loob ng sasakyan, tumingin si Marco sa bintana. Ang hotel ay nasa malayo. Ang mga ilaw nito ay tila kumukutitap, naghihintay ng pagbabalik ng kanyang tunay na may-ari. Papa, pabalik na ba tayo sa hotel? Tanong ni Sofia, habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Marco. Tumingin si Marco sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Oo, anak. Ngunit sa pagkakataong ito, babalik tayo hindi bilang mga tago, kundi bilang mga taong may dala ng hustisya. Ang kalsada patungo sa hotel ay tila mas maliwanag na ngayon. Ang madilim na kabanata ng kanilang buhay ay nagtatapos na, at isang bagong pahina ang handa ng isulat. Isang pahina na puno ng pag-asa, pagmamahal, at katarungan. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa mga bintana ng hotel. Isang liwanag na kaiba sa mga nakaraang araw. Ito ay liwanag ng kalayaan. Ang buong paligid ay abala, hindi sa pagtatago ng mga krimen, kundi sa pag-aayos ng mga gusot na iniwan ng mga dating namamahala. Ang mga pulis ay unti-unti nang nagliligpit ng kanilang mga gamit, habang ang mga news crew ay naghihintay sa labas para sa opisyal na pahayag ni Marco. Habang naglalakad si Marco sa lobby, ang mga empleyado ay isa-isang tumigil sa kanilang ginagawa. Ang ilan ay yumuko bilang paggalang. Ang iba naman ay may halong luha sa kanilang mga mata. Wala na ang takot. Ang hangin ay puno ng pag-asa. Sa gitna ng lobby, nakatayo si Attorney Ramirez. Hawak ang isang makapal na file ng mga dokumentong maglilipat muli ng pagmamay-ari ng hotel sa pangalan ni Marco. Sir Marco, ang lahat ng kaso laban sa inyo ay ibinasura na. Ang mga ebidensyang inyong ibinigay ang naging susi upang mapatalsik ang gobernador at ang kanyang mga kasabwat, wika ng abogado. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Hindi niya hinangad ang kapangyarihan. Hinangad lamang niya ang dignidad na kinuha sa kanya. Lumapit si Manang Teresita. Ang matanda ay may dalang isang maliit na box. Ang mga gamit ni Elena na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Sir Marco, ito po ang bilin ni Madam Elena. Sabi niya, ibigay ko ito sa inyo sa araw na mabawi niyo ang inyong dangal. Wika ni Manang Teresita habang inaabot ang box.
Pagbukas ni Marco ng kahon, nakita niya ang isang sulat na nakasulat sa kamay ni Elena. Para sa aking mahal na Marco, kung binabasa mo na ito, alam kong nahanap mo na ang lakas ng loob na harapin ang mundo. Huwag mong kakalimutang ang hotel na ito ay hindi tahanan dahil sa yaman nito, kundi dahil sa pagmamahal natin para kay Sofia. Maging mabuting ama, at huwag mong hayaang kainin ka ng pot. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binabasa ang bawat salita. Ang pot na nagtulak sa kanya na lumaban ay unti-unting napalitan ng kapayapaan. Tumingin siya sa malayo kung saan nakatanaw si Sofia, nakikipaglaro sa mga tauhan ng hotel sa Harden. Ang bata ay tumatawa ng malakas. Isang tunog na matagal na niyang hindi narinig. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa pintuan. Si Leandro, na pansamantalang pinalaya habang dinidinig ang kaso, ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay hindi na mapagmalaki. Ito ay mukha ng isang taong tuluyan ng gumuho ang mundo. "Marco!" Tawag nito sa mahinang boses. "Hindi ako nandito para lumaban. Nandito ako para humingi ng tawad. Hindi sa'yo, kundi sa lahat ng nasira ko." Tiningnan ni Marco ang kanyang kapatid. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit ang paghihigante ay wala na. "Ang batas na ang bahala sa'yo, Leandro. Ang tawad ay isang bagay na kailangan mong hanapin sa sarili mo, hindi sa akin." Tumalikod si Marco at naglakad patungo kay Sofia. Ang bawat hakbang niya ay magaan, parang isang taong nagtanggal ng mabigat na pasan. Hindi niya kailangang maghigante dahil ang katarungan ay gumana na. Ang hotel ay kanya na ulit, hindi upang ipagmalaki, kundi upang gawing isang lugar ng paghilom para sa iba. Sa huling pagtingin niya sa lobby, nakita niya ang isang portrait nilang tatlo, sina Marco, Elena, at Sofia. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala. Ito na ngayon ay ang kanyang pundasyon. Ang pangakong binitiwan niya sa kanyang asawa ay natupad na. Ang pamilyang Reyes ay muling buo, sa puso at sa diwa. Ang kabanatang ito ang huling pagtatagpo ng nakaraan at kasalukuyan. Ang hotel ay puno ng buhay, hindi na dahil sa mga mamahaling bisita, kundi dahil sa tunay na saya na nagbabalik sa bawat pasilyo. Si Marco ay nakatayo sa rooftop, ang lugar kung saan madalas silang mag-usap ni Elena tungkol sa kanilang pangarap. Ang hangin ay sariwa, dala ang halimuyak ng mga bulaklak sa harden. Hawak niya ang kamay ni Sofia habang pinapanood nila ang paglubog ng araw na nagpapalubog sa syudad sa kulay ginto at kahel. "Papa, masaya ka na po ba?" Tanong ni Sofia habang nakatingala sa kanya. Ngumiti si Marco, isang ngiting totoo na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Oo anak, masaya na ako dahil kasama kita at dahil alam kong mapayapa na ang kaluluwa ng iyong ina." Ipinag-utos ni Marco na gawing Elena Sanctuary ang isang bahagi ng hotel. Isang shelter para sa mga batang nawalan ng magulang at sa mga taong biktima ng kawalan ng hustisya. Hindi na ito isang lugar ng negosyo lamang. Ito ay naging simbolo ng paghilom. Ang bawat kita ng hotel ay inilalaan na ngayon sa mga proyektong panlipunan, isang paraan upang ibalik ang biyaya na natanggap nila. Sa ibaba, nakikita niya si Manang Teresita na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa lobby, habang si Attorney Ramirez ay nakikipag-usap sa mga bagong staff tungkol sa mga pulisiya ng tapat na paglilingkod. Ang hotel ay hindi na isang kuta ng kasinungalingan, kundi isang tahanan ng katotohanan. Habang naglalakad sila pababa, huminto si Marco sa tapat ng portrait ni Elena. Hinaplos niya ang salamin nito. "Nagawa na natin, Elena. Ang pangako ko sa iyo, natupad na." Isang kalmadong katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa kabila ng mga sugat na iniwan ng nakaraan, ang bawat pilat ay nagsisilbing marka ng kanilang katatagan. Ang pagbawi sa hotel ay hindi lamang pagbawi sa ari-arian. Ito ay pagbawi sa kanilang dangal
at sa karapatang mamuhay ng may kapayapaan. Pumasok sila sa loob ng silid kung saan nagsimula ang lahat. Doon, sa harap ng isang maliit na altar, nag-alay sila ng panalangin. Walang ingay, walang kamera, walang gulo. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang pagtibok ng kanilang mga puso sa gitna ng pagmamahalan. Sa paglabas nila, sinalubong sila ng mga empleyado na may dalang mga simpleng pagkain, isang salusalo para sa kanilang pamilya. Hindi na sila boss at tauhan. Sila na ay mga kasamahan sa isang misyon. Habang kumakain at nagtatawanan, napagtanto ni Marco. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault o sa mga kontrata. Matatagpuan ito sa paghilom ng mga sugat, sa pagpapatawad sa mga nagkamali, at sa pagyakap sa kinabukasan ng walang dalang pot. Ang gabi ay lumalim, at ang mga ilaw ng hotel ay nagliliwanag, hindi upang magpanggap ng karangyaan, kundi upang magsilbing parola sa mga taong nawawala sa dilim. Si Marco Reyes ay hindi na ang lalaking pinalayas. Siya na ang lalaking nagbukas ng pinto para sa lahat. Epilogue. Ang pamana ng paghilom. 5 taon ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan sa loob ng hotel. Ang gusaling dati ay simbolo ng karangyaan at pagmamalupit, ay isa na ngayong buhay na patunay ng paghilom at pag-asa. Sa hardin ng hotel, kung saan dati ay nagtatago ang mga anino ng korupsyon, ngayon ay naroon ang mga batang tumatawa habang nagtatakbuhan. Ang mga batang inaaruga ng Elena's Sanctuary. Nagpatawad ba si Marco? Oo. Hindi man niya nakalimutan ang sakit. Natutunan niyang palayain ang pot. Sa bawat pagbisita niya kay Leandro sa piitan, hindi na siya nagdadala ng galit. Sa halip, nagdadala siya ng kapatawaran. Hindi dahil karapat-dapat ang kapatid, kundi dahil iyon ang paraan upang tuluyang lumaya ang kanyang sariling kaluluwa. Ang hustisya ay naibigay na ng batas, at ang kapatawaran ay ang huling hakbang para sa kanyang sariling katahimikan. Nakahanap pa sila ng kapayapaan? Ganap na kapayapaan. Si Sofia ay isa na ngayong matapang na dalagita. Dala ang katalinuhan at kabutihan ng kanyang ina. Tuwing gabi, bago matulog, hindi na sila naghahanap ng mga lihim o nagtatago sa dilim. Ang kanilang tahanan ay punong-puno ng pagmamahal. Si Marco ay hindi na ang lalaking takot sa bukas. Siya na ang ama na nakangiting humaharap sa bawat bagong umaga. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Ano ang aral na iniwan nito sa mga tagapakinig? Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng hotel o sa dami ng salapi sa bangko. Ang yaman ay ang dangal na hindi mo ibinibenta, ang katotohanang handa mong ipaglaban at ang pagmamahal na nananatiling matatag kahit sa gitna ng pinakamalupit na unos. Huwag kailanman husgahan ang isang tao sa kanyang panlabas na anyo dahil sa ilalim ng mga kupas na damit ay maaaring nakatago ang isang pusong mas marangal pa sa sinumang nakasuot ng mamahaling suit. Pansariling. Pagsusuri. Ang kwentong ito ay isang paglalakbay mula sa pagbagsak patungo sa muling pagbangon. Ipinapakita nito na sa mundong madalas ay mapanghusga, ang kabutihan ang siyang tanging lakas na hindi kailanman magagapi. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sugat, kundi ang pagkatutong mamuhay ng may kaligayahan sa kabila ng mga pilat na natamo. Habang pinagmamasta ni Marco ang mga ilaw ng hotel na kumukutitap sa ilalim ng buwan, alam niyang ang bawat paghihirap ay may katumbas na liwanag. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang tagumpay, kundi sa isang patuloy na pag-aalay ng kabutihan sa kapwa. Ang pangako niya kay Elena ay hindi lang natupad. Ito ay naging isang buhay na pamana na magpapatuloy sa mahabang panahon.